Good day sa inyo mga bossing. Another video of preventive maintenance naman ng fuel filter ang pag-uusapan natin. Panoorin nyo hanggang dulo kasi pag-uusapan din natin ang tamang proseso sa pagbabaklas at pagkakabit nito. Kung kailan at ilang milyahe ba dapat ang tamang pagpapalit nito. Kung mapapansin nyo dito, nakatakbo na siya ng 97,650 km. Di ko lang alam kung ako lang bang gumagawa nito, na every time magme-maintenance ako ng parts ng motor ko ay nire-record ko. Every year nga palang palit ko. Bali 13,000 km na ang inabot niya sa isang taon. Pang joyride at service ko nga pala ito. So ito nga pala yung nabili nating fuel filter, no? So bali package na siya. May kasama na siyang dalawang o-ring. So kung magtatanong kung saan ba fit to, fit to sa version 2. Di ko lang alam kung pasok ba siya sa version 3 tsaka sa Click 160. Sinabay ko na nga pala yung pag-order ng pangsali ng gasolina kasi full tank tayo . Delikado, baka mamaya pag binaklas natin yung fuel pump, tumagas. So first step mga boss, same process lang ulit. Baklas tayo ng upuan. 4 na screw lang dito sa may tangke. Then tatlong 10mm na tornilyo dito sa may upuan. Remind ko nga lang pala sa inyong mga boss na kapag magpapalit kayo ng fuel filter ay huwag nyong kakalimutan na bawasan muna yung gas na natitira sa gas tank nyo para hindi siya umapaw. Or magtira lang kayo ng kahit mga 2 bars, enough na yon. Linisin nyo din muna yung paligid ng gas tank para hindi mapasukan ng mga alikabok. Then sunod yung baklasin yung socket na manggagaling sa ECU. Pinipress nga lang pala yan. Then itong line na diretso sa fuel injector. Tusukin nyo lang ng flat screw yung blue na pin. Then sabay nyo hilahin. Sunod yung baklasin na yung 4 na tornilyo. 10mm nga lang pala yan. May markings naman yan dyan. May nakasulat up tsaka up. Kabilaan yan, kaya hindi kayo malilito. Unti-unti nga lang pala yung paghuhugot nyo ng fuel pump asi mga boss. Baka kasi mabali nyo yung nozzle, malaking problema yan. Dapat dito kayo humawak sa may gilid lang ng nozzle. Kadalasan kasi na-stack up yan, gawa ng katagalan na hindi nahuhugot, nabara na ng kalawang sa gilid. May tamang orientation nga pala sa paghuhugot ng fuel pump asi mga boss. Lagi nyong tatandaan na kung saan nakatutok yung nozzle o yung kabitan ng fuel hose line para sa injector ay laging kabaliktaran kung saan naman nakatutok ang floater at filter.
Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na tamang orientation para sa fuel pump AC. May tamang timing din siya kung saan nakatutok. Hindi lang sa CVT, magneto, cam gear at valves meron nun. Meron din dito. Ito yung floater niya mga bossing. So ganito yung orientation niya pag full tank. So pag nakababa na siyang ganyan, so it means magpagas ka na boy. So dito kung mapapansin nyo sa fuel pump AC natin mga boss, meron tayong 4 na wire. Isang black red na connected sa fuel pump. Ito ay rekta o diretso sa ECU, yung signal niya. Then pagtingin naman sa likod ay makikita naman natin isang black red ulit na connected naman sa fuel sensor natin. So ito siya ay connected naman sa ating dashboard. So kadikit niya yung floater natin na magti-trigger sa dashboard para mag-appear kung ilang voltahe na lang meron ang gas natin. So dito sa socket kung mapapansin nyo 5 wires siya, pero 4 wires lang ang gumagana dyan. Para sa mga interesado ng wiring diagram ng fuel pump AC natin mga boss, ay naka-display na sa screen, so screenshot nyo na lang. Pagpasensyahan nyo na yung sulat at drawing ko mga bossing. Naka-indicate na nga pala dyan sa screen kung paano nyo sa iti-test. Kunyari magto-troubleshoot kayo, pwedeng multi-tester, pwedeng test light, positive negative lang naman yan eh. So balik tayo sa filter mga boss. So dito sa pagtatanggal ng filter, may markings naman dyan, so itataas nyo lang yan, sabay to twist nyo pa kanan. Hintayin yung tumunog, then yun na yun. So kung mapapansin nyo mga boss, so ito yung resulta ng 13,000 km na tinakbo. So hindi siya ganun kadumi, no? Legit na pag Caltex ka talaga nagpapagas, hindi siya ganun kadumi. Hindi katulad sa mga basta-basta lang na gasoline station. Pagkakalam ko may additives sila na nilalagay dyan. Correct me if I'm wrong. Every year nga palang palit ko mga bossing. So pinang-joyride ko din to. Di rin ako nagpo-promote ng gasoline station mga bossing. Honest review lang yan kasi nadala na ako nung pinagagasolinahan ko dati na mumurahin. Sobrang dumi ng throttle body ko sa totoo lang. Bago nyo nga pala ibalik yung bagong fuel filter, linisan o lihain nyo muna yung bunganga ng tangke para hindi tayo mahirapan sa pagbabalik. Kasi isa din yan sa dahilan kung bakit kakakabit nyo pa lang ng bagong o-ring may tagas pa din. Nasusugatan kasi yung rubber o-ring yan sa loob, gawa ng kalawang. Then kung may available na high temp spray paint kayo, ibugahin nyo na din para matapalan yung corroded na area. Kahit anong diskarte ng pantapal ng butas ng tangke mga boss, pwede yun. Ito kasi yung ginagawa ko, pantapal ng butas ng tangke. Para pag binugahan natin siya ng spray paint, hindi kumalat sa gasolina sa loob. Kung sa tingin nyo ay malinis na at natanggal na lahat ng kalawang, ay umpisahan nyo ng bugahan ng spray paint. Siguraduhin nyo lang na high temp yung nabili nyong spray paint para kayanin niya yung temperature ng init ng gas tank.
After nyo bugahan ay patuyuin nyo ng mga 30 minutes. Sa pag-i-install naman ng fuel filter mga bossing ay uunahin nyo muna yung o-ring ng fuel filter. Then susundan nyo lang yung pa letter S nya. Then ipapasok nyo dun sa bracket ng fuel pump. Ito-twist nyo lang siya ng pakanan. Then iintayin yung lumagatek. Then saka nyo isunod yung o-ring na upuan ng fuel pump asi sa gas tank. Kailangan nakatihaya siya mga bossing. Advice ko nga lang pala na kapag magpapalit kayo ng fuel filter ay isabay nyo na lang din yung dalawang o-ring. Kasi nangyari na sa akin yan, hindi ako nagpalit ng o-ring. Yung dati pa rin na o-ring na pinagpalitan yung kinabit ko, ngayon tumagas pa din. Gawa ng nag-i-expand yung rubber kapag na-expose sa gasolina. Saka nyo isunod itong second o-ring. Ito yung sumasalo sa lahat ng pressure ng tornilyo ng fuel pump asi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan talaga palitan. Kasi ito yung expose sa gasolina na nag-i-expand katagalan, lalo na pag mali ang pagkakabit. Pahiran nyo din muna ng grasa para swabe yung pasok para hindi rin masugatan yung mga bagong o-rings. Sa pag-i-install mga boss, kailangan nasa baba lagi yung nozzle na to. Din sa taas ng socket. Saka nyo uunahin yung water pump, sunod yung filter. Dito nyo hahawakan sa may part ng nozzle tsaka sa may socket. Huwag nyo hahawakan dun sa may o-ring. Kasi mamaya mabaklas din yun. Maselang kasi yung o-ring. Once na mali yung pagkakalapat mo, tatagas at tatagas pa din siya. Make sure nyo lang na bago nyo ilak yung tornilyo, lapat na lapat yung o-ring o yung fuel pump asi nya. Dapat nakalapat siya dito o nakatutok mismo sa bracket ng tornilyuhan. Saka nyo ilalapat both sides, dapat pantay. Ganyan dapat yung higa niya mga boss. Wala kayong makikitang space o hangin na pwede paglabasan para hindi mag-leak. Then saka nyo i-make sure yung alignment niya, both sides. Then saka nyo na ibalik yung mga tornilyo. Yung man nakalagay na up dito yan, baba. Then sa kabila naman, sa taas.